Hello, Hello po. rinig mo ba? Opo. Okay, hello Beverly. Yun. So, ay mabilis lang naman to. Tingin ko mabilis lang. So, anong anong idea mo sa so far sa pag-run ng Facebook ads? Oh, naka-mute ka. Naka-mute. Wala po, Sir Mark. Totally As zero in, talaga. zero. Di bale. Sige. Ano lang to, bale initial ano lang naman natin. Tapos hangga't hindi mo siya na talagang na nagiging comfortable ka kahit may mga follow-up, okay lang naman. Basta pareho tayong available. Ano kasi 'to, ang Facebook ads, ano siya, habang ginagawa mo tsaka ka natututo, pero mabilis kasi magbago ng ano si Facebook, eh. Laging merong bago sa interface kaya mahalaga madalas mo siyang ginagamit hangga't maaari. So, ayun. Ang background ko pala sa Facebook ads, more on sa mga tangible products na binebenta sa mga dropshipping stores. Kaya ang ang experience ko sa more on sa sales campaigns. So sa sales campaigns, ang ang kailangan usually namin na ginagawa, testing muna. So magre-ready kami ng una muna, identify siguro yung identify ng target audience, yan. Depende kung anong products yung i- i-advertise. Tapos, naka-ready yung creatives. So, yung creatives, ano siya, usually limang visuals. So, videos or images or combination ng videos at saka images at limang sets ng ad copy. So, ad copy, meron siyang primary text, meron siyang headline, or minsan meron din description. Um, ayun lang. So far, yun ang ano. Bali, nakita mo naman yung screen na sinishare ko. Kita siya. Okay. Sige, sige. So, start na tayo. Ito yung, bali sa Facebook ads, meron tayong parang three levels. So, sa pag-set up ng campaign, magsimula tayo sa campaign level. Pagkatapos natin ma-set up yung campaign level, punta tayo sa ad set level or ad sets level. Pagkatapos yan, yung final level ay yung ads. So, dito sa ads, yan, paano siya ng paano? Pa-specific na specific yung detail sa ads habang dumadating ka dun sa third level. Ayun. Pwede ka magbasa pag ano, kung gusto mo may tanong or clarifications. Magano ka lang kahit in between sa paliwanag. So, ito yung interface ng Facebook ads. Ang una nating paggagawa tayo ng ads, ang unang pipindutin natin or kiklik ay yung create. So, ito yung create button, yung green na yan. So, click natin. Dito, yan makikita mo, meron tayong iba-ibang campaign objective. Ito yung una nating gagawin. Pipili tayo dito. So, since yung example natin ngayon ay sales campaign, so meron dito sales. So, ang target natin pag sales campaign, syempre, makakuha tayo ng customers na ready bumili nung ibinebenta natin. So, para inuutusan natin si Facebook. Okay, Facebook, ihanap mo ako ng mga bibili nitong item or items na ibebenta ko. So, makikita mo meron dito ang promotion, leads, engagement, traffic, at awareness. Personally, ang usual na ginagamit ko lang dito ay yan, una-una sales. Tapos sunod leads, sunod engagement. Yan lang yung usual na ginagamit ko. Minsan-minsan may traffic, pero itong app promotion hindi ko pa siya or yung awareness. So, dito lang tayo sa sales. Yung example natin ngayon. So, click natin yung sales, campaign objective. Yan, nakalagay naman pala dito, find people
likely to purchase your product or service. Yan yung utos natin kay Facebook. So, click continue. Tapos, syempre, wag natin muna agad-agad ikukunin yung suggestion ni Facebook unless, ano, matagal tayo nagrarun ng ads and gusto natin i-testing. Ito muna tayo, manual sales campaign setup. So, click yun, then continue. Hintayin lang tayo konti. Yan. Ngayon, nandito tayo sa campaign level. Dito, usually, pag sa dropshipping kasi, naglalagay kami ng, halimbawa lang, kasi iba-iba rin naman ng diskarte yung bawat dropshipping store. Pero kami, kung sa pagkakaalala ko yan, lalagay namin yung date. So, ano date ngayon? 26 Feb. Tapos, ano yung product na inaano namin na ina-advertise. Halimbawa, women's shoes. Yan. Para to sa para sa monitoring purposes yan. Tapos, dito nilalagay na rin namin kung ito, na to, medyo malalim na, pero ilalagay ko pa rin. Usually kasi nilalagay namin dito yung target ROAS or target return on ad spend para may guide. So, nilalagay namin ROAS, halimbawa sabihin natin 2.5, halimbawa ganyan, target Pero for later on, maintindihan mo rin to. So, yan, review lang natin dito, wala naman masyado. Okay, campaign objective, tama naman. Okay. So, kapag ito, quick lang, kapag ito in-on natin, ibig sabihin yung budget nilalagay natin sa campaign. Pero this time, ang budget ilalagay muna natin. Kapag naka-off to, automatically, ang ginagawa ni Facebook, yung budget nilalagay niya sa ad set. So, ngayon, hayaan lang natin. Wala tayong babaguhin dito. Click next tayo. Ayun. Dito naman, ang nilalagay namin sa ad setting, kasi ang gagawin mo dyan, ang ilalagay mo ng mga name, syempre, kung ano yung makakapag-remind sa'yo kaagad-agad, kung ano ba yung tina-target mo, ano yung tungkol saan yung ad set or tungkol saan yung campaign. So, dito natin nilagay kung tungkol saan yung campaign. Dito naman, tungkol saan yung ad set. So, usually dito, halimbawa, target natin, sabihin natin, Philippines. So, PH, lagay natin. Target country, tapos, target age natin. Target na gender. So, all gender. Yan. O, kaya, women shoes di ba? So, women. Yan. Target lang natin women. Tapos, 18 and above. Kasi pag testing, usually, broad So, 18 and above. Tapos, kung ano yung interest. Sabihin natin, ayan. Shoes. Syempre, women's shoes yung binibenta natin. So, yan na yung pinaka natin. Tapos dito, website. Siyempre, dediretso na natin dun sa landing page na website. Teka, dito mag-isip ako ng sample, Teka. Shopify. Mag-open muna tayo ng i-recall ko lang yung website na, ayun, ito. Ito yung, isa sa mga kliyenteng sa website ng kliyente ko to. Ayan, i-translate natin para maintindihan siya. Maintindihan natin pareho. Women's fashion. Hanap tayo ng maganda example ng, ayun, shoes, meron. So, halimbawa, ito na lang, yan. Kumbaga, ito yung natin. Kunwari, ito yung ating i-advertise. So, yan yung landing page natin. Gagamitin natin later. Balik tayo sa ad account. Yan. So, website. Dito, yan, syempre,
performance goal, syempre gusto natin maximize number of conversions. Ayan. Ang maganda kay Facebook, pwede mong isabihin sa kanya specifically, utusan natin siya dito. Ayan. Gusto natin conversions or yung mga bibili. Ayan na natin na ganyan. Tapos pixel, wala pa yata akong pixel. Ayan. Pagpalagay natin meron na ang pixel. Ano? Ayan. Ano ba magandang ano? Wala pa pala ang pixel dito. Pagpalagay natin na ano? Kunwari lang meron ng pixel. Sabihin natin given meron ng pixel. Kunwari ito. Dapat by default ano na to meron na to. Yan. Okay. Next. Kunwari ganyan na. Yan. So, ayan. Ito na yung pixel. So, ganyan. Tapos, setup conversion. Dito sa setup conversion, purchase yung pipiliin natin dito kasi hindi pa nakaset yung pixel niya. So, for example lang, ito dapat yan, purchase, yan. Ito dapat yung nakaset up. Tingnan natin kung papayagan niya. Okay, sabihin natin nandyan na siya. Ayun, ito. Yung purchase, yan yung magayayari dyan. Select natin purchase. Okay, so all set na dyan. Ito, lalagpasan natin, basta yung mga hindi na ginagalaw dyan, meron yan. Hindi na kailangan galawin dyan by default. Sabihin natin budget ay, nakadirhams pa to. Kunwari, peso to sa peso minimum, alam ko, nasa 50. Nasa around 50 pesos per day. Daily budget. Usually, ganyan yung ginagawa namin. Daily budget. Ito pag halimbawa meron kang dropshipping store na kliyente. Ang mga best practices, ang launch palaging sa umaga ng the next day. So, dito gagawin natin, so 26 ngayon, gagawin natin 27, tapos alas 12, ito yung usual na ginagawa, 12:05 AM. Yan ang usual na pinipili na. Tapos open-ended yung end date. Okay. Okay, pagpalagpasin na natin yan. So, syempre, nakalagay Philippines yung natin, target. Syempre, dapat Philippines din dito. Nalagay mo dyan. Siguraduhin na natin na tama yung Philippines country. Okay. This original audience. Dapat customize natin yung audience. Okay, ito yun. Okay, custom audience, hindi yan. Philippines, ito lang yung mga tatandaan mo na. Yan, tama, ages 18 and above. Tapos, syempre, women's shoes, women din yung ating Depende kung ano yan. Kung men's shoes, adi syempre men. Kung naman, unisex na item, halimbawa, umbrella, yan. Pwede natin all gender. So, women na nakaselect dyan. Halimbawa dito, since Philippines ang target natin, pwede nating, ayun, shoes shoes yung ating pipiliin na interest. Okay, shoes, footwear, nandyan yon. Tandaan mo na doon, include people who match. So, hanapin ni Facebook ngayon yung may mga interest na sa sapatos na nasa Philippines na mga babae na 18 and above. All languages, since target natin ng Philippines,
dapat lalagay din natin dito yung main languages natin. Halimbawa, di English, English all, tapos Tagalog, or Filipino. Filipino yan. Tapos, meron pa yata Cebuano. Yan na yata alam ko na available sa Facebook. Wala naman Ilocano dyan. Okay. So, yan 3. Or pwede naman natin iwanan yan na kahit hindi natin galawin. Pero, yan, for example lang, nandiyan siya. Dito, yung placement, iwanan na lang natin siya as is. Kung ano yung default. Hindi naman natin hayaan natin kay Facebook yan. So, yun, quick review. So, ad set name natin, target na country, target gender, target age, range, and target interest. So, yan, website yung ano natin, landing page. Yan, performance goal, hindi natin ginalaw, nag-add tayo ng pixel, tapos conversion event purchase, since this is a sales campaign. Tapos daily budget, 50 pesos, kunwari 50 pesos yan. Tapos start date, the next day ng 12 a.m. Ito yung mga best practices sa dropshipping. Siyempre, Philippines, review natin, 18 and above, tas women, footwear, shoes, okay. And languages, okay. Next na tayo, okay na. Next. Okay, dito na natin i-upload yung mga visuals natin, yung mga creatives natin, visuals and texts. Lagay natin dito video 1, vid 1. Yan. Kunwari ito yung page natin, Paano? Yan lang. Okay. Ito, iiwanan na natin lahat yan. Ayan, siguraduhin natin naka-single image or video siya. Iwanan na natin naka-default yung mga yan. Ngayon, uploading na tayo ng media. So, unang example natin video, may naka-ready naman na ako dito. Upload tayo. Ayan, mag-upload tayo dyan. Click upload. So, call natin. Add media. Siyempre, video. This time, upload. Desktop. Dito yung ano ko. Ito, dito siya. Okay. So, naka-ready na yung mga ad creatives natin. So, ito muna. Kunwari lang, kunwari ito yung ano natin, ad creative sa shoes. So, upload ko yan. Usually, square lang yung ginagamit na video sa ads pag sales. Pero ngayon, pwede rin naman gumamit na ibang format, yung mga pahaba, yung para sa TikTok or yung pag ganito horizontal. Pero para mas malaki yung ma-reach niya, mas ma-deliver ni Facebook sa maraming platform, recommended yung square. Yan. Diyan na siya. Tapos next na natin. Yan. Ang recommended nga pala ni Facebook na maximum, hanggat maaari, up to 15 seconds. Ayan. Dahil lagpasan na 15 seconds, meron tayong limit na kung saan niya i-deliver na platform. So, anyway, yan na yun. Kunwari, gusto nating mas makarami ng platform, hindi less than 15 seconds natin. Yan. Ganyan siya. So, marami na siya maabot. Wala na sa Facebook. Yan. Bago ka mag-set ng campaign, maganda rin yung naka-ready na lahat. So, ito, naka-ready na rin yung ating ad creatives. Meron tayong 5 set na available. Yan. Yung best practices ulit sa paggawa ng ad campaign, ng sales campaign. So, ayan, copy na lang. Copy. Ano ba yung usual na ginagawa sa dropshipping pag ad creative?
Ayan, dapat lalagay mo. Yan, karaniwan na yung pag dropshipping, naka 50% off sale palagi. Tapos, merong call to action, yan. When you comment, sale below, or mas maganda, iyaano natin ng konti, ano. Kopyahin ko to. Okay. Hindi na yan dapat yung call to action natin. Mas maganda dito. Nasa na yung ano. Dapat naka-ready tayo sa emoji. Yun, open. So, dito lagi ako kumukuha ng emoji. Yan, yung nakatulong na yan. Tapos, ganyan mo lang siya. Tapos, yung link ngayon yung link ng page, ng landing page. So, ito yung landing page natin. Yung example nito. Yan. Para mapaiksi natin, pwede naman yan tanggalin ng HTTPS. Link pa rin siya. Diba? Ganyan, no? So, yan yung una. Since nasa testing tayo, limang visuals or combination of videos and images at limang ad copy. So dapat pala ito pala yung nakalimutan natin, sorry, sa ad set level, kailangan i-on natin tong dynamic creative lalo na kapag nasa testing phase. Dapat naka-on yan. Okay. So balik tayo sa ad level. Nasa ad level na pala tayo. Okay, yan na. Ayan, dahil naka dynamic creative tayo. Pwede tayo mag-enter ng mag-testing ng up to 10 creatives dito. Pero sa case na to, gagawin lang natin siyang 5. Yan, 5. Dilimahin lang natin. So, mag-a-add tayo ngayon ng isa pang video. Select video natin. Tapos, upload. Itong isa, try natin yan. Okay. Dapat siguraduhin mo nakaselect siya. Yan, processing pala. Okay. Ayan, nakaselect yung dalawa kasi pareho silang kasali. So, continue. Meron na tayong dalawang video na nakano. Tapos, yung tatlo natin, nadadagdag images naman. So, mag-upload ngayon tayo ng 3 images. Yan yung upload button. Yan, ito naman yung ating 3 images na gagamitin para sa sample. Okay. Okay, yan. Kailangan natin siguraduhin nakaselect yung mga gagamitin natin. So, nakaselected na yung tatlo, kaya continue na tayo. Okay, so kompleto na yung ating visuals. So, 3 images at 2 videos na puro square. So, yan. Ngayon, magdadagdag tayo ng primary text. Meron tayo nakareding 5. Ba? Wala, ayun. So, add text option. Yan. Laging dapat meron yan. Kung naka-dynamic creative tayo, dapat laging meron ganito. Dito naman, up to 5 lang din yung pwede natin gamitin. So, yan. Copy-paste ko lang to. Hanggang dito lang dahil iba siya. Yan, halimbawa.
Tapos kokopyahin ko tong link. Dapat kapag naka-sales campaign, usually pag dropshipping, dapat meron ka ng link ng product page sa bandang baba. Ito yung usual format ng primary text. So, yan. Tapos, yan din. Sabi natin. Siyempre, dapat unique siya. Magkakaiba yan. Ito tayo sa pang-apat. Ganyan yung pag minsan pwede maging mahaba yung yung primary text, depende sa kung anong gusto mo i-testing. Sobrang iksi, one-liner, or mahaba. Ito, halimbawa, ito isang line lang yan. Pwede mo testingin kung mahaba or maiksi na text. Okay. Sa headline, yan, may testing din tayo 5 headlines. Yan, free delivery worldwide. Okay. Free delivery. Ganito lang talaga yung trabaho ng pag naging Facebook Ads Manager. Ganito lang yung trabaho mo. Maghihintay ka na lang ng creatives from mga graphic designers and video editors. Basta ikaw na yung maglo-launch. Ikaw na yung magagawa nito. So yan, meron tayong 5 primary texts. Meron tayong 5 headline. Pero sa description, usually ano na lang yan. Sabihin natin yan. Wala siyang, hindi lumalabas. Description, kahit isa na lang to. Halimbawa, sabihin natin, yung lahat ng advantage pwede mo ilagay dito. 3-day delivery. Yan. So, yun na, makikita mo, lumabas na dun yung headline, dito siya lalabas. Siya yung nawala na naman. Wait lang . So, teka. Dapat dito lalabas yung headline tsaka yung description. Pero, lagay muna natin yung link ngayon. Ito, mahalaga din to. Yung link ng product page na magiging landing page. Dito mo siya ilalagay sa website URL. So, yan na siya. Pinapaste ko lang. Yan. Ito, display link, hindi na ganun kahalaga yan. Okay na, yun na siya. Ayan, makikita mo na, nandiyan na siya, di ba? Free delivery worldwide. Ito yung headline natin. Tapos, ito yung description. Ganyan siya lalabas. Itong description tsaka headline, kailangan maikli lang yan. Pinakamahaba na siguro 3 words. Hindi natin pwedeng pahabain yung katulad nitong primary text. Ayan. Call to action, syempre pag sales campaign, ang dapat ilalagay talaga yan, shop now. Yan talaga yung pinaka mabisang call to action. So, pipiliin natin. Lagi natin siguraduhin na naka-shop now siya. Shop now. Ayan. Okay. So, basically, ganito itsura niya pag lumabas na as Facebook ad. Ngayon, titignan natin. Yan na yung kabuuan niya. No? So, meron siyang nandito na yung primary text. Nandun yung link. Ito yung add image. Ito na yung headline. Ito na yung description. At ito yung call to action. Tingnan natin kung maano natin. Nag-preview. Ay, nag-yan. Hindi pa. So, ayan. Preview. Tingnan natin kung pwede natin yan.
Ito yung mga preview niya. Yan, sa Instagram, yung magiging itsura niya. Medyo may iba yung format. Yan na siya. Facebook Reels. Yan. Yan, yung mga itsura niya. Iba-iba, pero ito yung usual sa Facebook feeds. Kapag nagbabrowse tayo sa feeds natin, yan ang lalabas. Okay. Ngayon, mukhang okay naman na quick review tayo. So, add name vid1, okay? Tapos, yan, naka-single image or video. Meron tayong 5 add visuals, 3 images at 2 videos. Tapos meron tayong 5 primary texts. Okay. Meron tayong 5 headline. At meron tayong isang description. Nandun siya nakalagay. At syempre, mahalaga website URL na valid. So, pag kinlik na yung shop now, pag kinlik nila, dito sila diretso. Yan. Sa product page. Pwede na sila umorder dyan. Mag-add to cart dyan. Okay. So, yan na siya. Ang mangyayari dito, try nga natin publish. Di ko sigurado kung papapublish niya to. Pero yun ang gagawin natin. Once ready na, pwede natin click yung publish. Publishing na siya. Okay, somehow tinanggap ni Facebook. Pero syempre ayoko maging live. Kaya i-off natin. Okay. Off ko lang para sure na para safe. Off ko siya. Pero diretso tayo. Balik tayo sa ad set level. Tignan mo, may ano siya. I-ignore lang natin yan. So, ito yung so nakapag-ano na tayo. Nakapag-set na tayo ng unang ad. Ngayon, ang gagawin natin, since nasa testing phase tayo, kailangan natin magdagdag ng interest. So, ito yung usual na ginagawa namin. Balik tayo from ad level, balik tayo sa level 2, which is ad set. Ito yung ad set level natin. Ngayon, ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng interest. So, ang gagawin ko ay i-duplicate ko to. Duplicate natin. Pinlik ko yung duplicate doon. Duplicate. Tapos, yan, dapat show existing reactions, comments, and shares on this. Iwan na natin naka-check yan. Tapos, duplicate into 4. Magte-testing tayo ng 5 total na ad set target. So, duplicate. Hindi ko yung duplicate doon. Okay. Ngayon, meron na tayong 5 ad sets at babaguhin natin ngayon yung ang isa lang ang babaguhin natin dito, yung target na interest. So, click natin yung una. Okay. Pag shoes ba, ano ba yung pwede nating related na target? Yan. Scroll agad ako dito, diretso tayo sa include people who match. Yan, tatanda mo yung part na yan. Buburahin natin to. Ngayon, pwede natin ilagay siguro fashion. Bawa, fashion, ano? Fashion design, yan. So, ngayon, kakopy ko yan. Copy, Control C. Tapos, lalagay ko lang dito. Yan lang papalitan natin. Okay? Tapos, move tayo sa sunod na ad set. Ganun din, yun lang papalitan natin. Punta agad tayo din sa dito. Include people who match. Pura ulit. Ano pa? Dito, nag-isip ka lang.
Medyo kailangan mong i-explore yan or pwede ka naman mag-research sa Google or something. Pero, halimbawa, engaged shoppers. Yan, okay. Madalas din tina-target yan. Okay. Lagay natin doon. By the way, meron pa tayong 4 minutes mag-reset tong Zoom kaya kailangan tapusin ko muna to para isang diretso na recording. Okay, ngayon, ano pa? Isip muna tayo interest. Diretso ulit ako dito. Bura. Streetwear, halimbawa, Streetwear. Yan. Tapos, ang last natin ay online shopping. Online shopping, sigurado mo na interest yung pipiliin mo na online. Kasi may online shopping na employer, pero tayo interest tayo. Okay, yan na. So, kapag ready na, ang best na gawin dyan, i-X natin dito, close natin. Tapos, preview and publish. So, pag kinlik natin ito, mag-open ulit na window dito para confirm yung mga ginawa nating bagong ad set. So, publish yan. Pag click natin ng publish, ready na. Magra-run na yung ating campaign. So, quick review sa ating campaign, sa ating ad sets. So, makikita mo, ito yung mga ite-testing natin na interests. So, meron tayong shoes, meron engaged shoppers, fashion design, online shopping, and streetwear. Pwede rin, halimbawa, pwede rin natin gawin, ginagawa rin namin ito minsan, lalo na pala ngayon. Sa halip na mag-set ka ng target, specific target, pwede mo rin siyang wala ng target. Broad targeting ang tawag dyan. Yan. Tatanggalin natin ito. Lalagay na natin ng no target, halimbawa. Yan. Pwede rin yan. Hayaan mo si Facebook maghanap ng bibili ng item. So, yun. Yun na. Yun na yung basically yun na yung ating paglo-launch ng campaign. So, ready na siya. At ang nakikita mo dito, nandito yung budget. Nandito yung budget. 50 per ad set yung budget natin. Meron pa tayong 1 minute. So, ang gagawin ni Facebook dito, ngayon, magko-compete itong mga target natin kung ano dito yung pinaka high performing. Syempre, makikita natin dyan sa results. Usually results or dito sa natin sa mga indicators. Cost per result, yan. Yan, titingnan natin kung kapag hindi maganda yung performance, syempre, i-off natin. Yan, ad set is off. Usually, kapag maganda yung performance, dadagdag tayo ng budget. Pwede nating edit yan. Halimbawa, dadagdagan natin, gagawin natin 75. Yan. Tapos save natin yan. Ganon. Ngayon, teka lang, putulin ko muna yung call tapos mag-send ulit ako ng link kasi mauubos na. Less than 1 minute na lang tayo. Wait lang.